Welcome back mga kwentuhan, Smile. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Edwin Tan na nagsasabing sana po ay nasa mabuting kayong kalagayan. Ang pag-usapan po natin ngayon ay ang aklat ni Marcus Aurelius na ang title ay Meditations. Huwag na po natin patagalin pa at tatawagan ko na si Ayay para pag-usapan natin. Ang una kong tanong ay ano ang mga aral na makukuha namin sa libro na ito ni Marcus Aurelius na ang title ay Meditation? Ang Meditations ni Marcus Aurelius ay parang personal diary ng isang emperor na tahimik na nakikipaglaban sa sarili niyang isip. Hindi siya isinulat para maging sikat, kundi para tulungan ang sarili niyang maging mas mabuting tao. Kaya ang mga aral dito ay totoo at relatable kahit modern na ang buhay natin ngayon. Narito ang ilan sa pinakamahalagang lessons na pwede mong gawing content, reflection, o kahit pang araw-araw na gabay. Una, kontrolin mo lang ang kaya mong kontrolin. Isa sa pinaka-core idea ng Stoicism. Hindi mo kontrolado ang ibang tao o sitwasyon sa mundo, pero kontrolado mo ang reaksyon mo. Traffic, hindi mo kontrolado. Init ng ulo mo? Oo. Pangalawa, ang iniisip mo, nagiging buhay mo. Sabi niya, your life is what your thoughts make it. Kung puro reklamo, puro problema ang makikita mo. Kung marunong kang magpasalamat, kahit maliit, gumagaan ang mundo. Pangatlo, tanggapin ang realidad o ang amor fati mindset. Hindi lang tanggapin, kundi mahalin pa ang nangyayari sa iyo. Kahit mahirap, may dahilan. Kahit hindi mo gusto, may matututunan ka. Parang sinasabi niya, this is happening for me, not to me. Pang-apat, memento mori, alalahanin mong mamamatay ka. Hindi para matakot, kundi para magising. Para hindi mo sayangin ang oras mo sa drama, galit o ego. Kung alam mong limitado ang oras mo, saan mo ito ilalaan? Panglima, huwag mong personalin ang ugali ng iba. Sabi niya, kapag may masamang tao, nature nila iyon. Hindi lahat tungkol sa iyo. Pang-anim, mamuhay ng simple at may disiplina. Kahit emperor siya, pinipili niyang maging simple. Mas mahalaga ang character kaysa comfort. Pampito, gawin mo ang tama kahit walang nakakakita. Integrity, hindi dahil may reward o audience, kundi dahil iyon ang tama. Pangwalo, ang buhay ay maikli, kaya gawin mo na ang dapat gawin. Walang procrastination. Kung may pangarap ka, simulan mo na. Kung may gusto kang sabihin, sabihin mo na. Kung may gusto kang baguhin, galaw na. Sana ay makatulong ang mga aral na ito ni Marcus Aurelius sa inyong paglalakbay tungo sa mas payapang buhay. Paano ko i-apply ang Stoicism sa totoo kong buhay araw-araw? Magandang tanong to, kasi dito na nagsisimula ang totoong pagbabago. Hindi na lang aral kundi practice na sa araw-araw. Kung babalikan natin ang meditations at ang prinsipyo ng Stoicism, hindi siya complicated. Simple lang, pero hindi madaling gawin. Kaya ang sikreto, gawing maliit, consistent, at totoo sa buhay mo. Ganito mo siya pwedeng i-apply araw-araw. Isa, simulan ang araw na may mindset check. Pagkagising mo, tanungin mo agad sarili mo, ano ang mga bagay na hindi ko kontrolado today? Paano ako magiging kalmado kahit anong mangyari? Dalawa, sa gitna ng stress, mag-pause muna. Imbes na automatic reaction, gawin mo to. Pause, breathe, then choose your response. Tatlo, i-separate ang fact sa interpretation. Madalas, ang nagpapahirap sa iyo hindi yung nangyari, kundi yung kwentong ginawa mo sa isip mo. Apat, huwag mong personalin ang lahat kapag may masungit. Tanungin mo, baka may pinagdadaanan lang siya para protektahan ang peace of mind mo. 5, practice simplicity. Hindi mo kailangan ng sobrang dami para maging okay. Simple life equals mas tahimik na isip. 6, mag-reflect bago matulog. Tanungin mo sarili mo, saan ako nag-react ng hindi maganda? Ano ang pwede kong gawin better bukas? 7, alalahanin, hindi permanente ang lahat. Kapag may problema, lilipas din to. Kapag masaya ka, i-appreciate ko to habang nandito. Stoicism equal calm mind plus right action, kahit magulo ang mundo. Hindi natin kontrolado ang mundo. Pero kontrolado natin kung paano tayo mamumuhay dito.
At minsan sapat na yon para magkaroon ng tahimik, matibay at makabulugang buhay. Paano maging kalmado kahit magulo ang mundo ko? Magandang tanong to, kasi real talk, hindi naman talaga magiging tahimik ang mundo. Lagit-laging may gulo, stress, at hindi inaasahang pangyayari. Ang challenge hindi kung paano patahimikin ang mundo, kundi kung paano ka mananatiling kalmado sa gitna nito. Kung huhugot tayo sa meditations at sa prinsipyo ng Stoicism, ito ang praktikal na paraan. Isa, tanggapin mo muna, magulo talaga ang mundo. Hindi ka magiging kalmado kung lagi mong ini-expect na dapat perfect ang lahat. May rude na tao, may plans na masisira, may problemang darating. Peace starts when you stop resisting reality. Dalawa, balik ka sa tanong, ano ang kontrol ko? Sa bawat gulo, hatiin mo agad. Hindi ko kontrol ang ibang tao, traffic, o opinion ng iba. Ang kontrol ko ay ang response ko. Doon ka lang mag-focus. Doon nagmumula ang calm. 3, huwag agad mag-react. Mag-pause ka muna. Yung pagitan ng nangyari at ng reaction mo, doon nakatago ang power mo. Try mo ito. Huminga ng malalim. Bilang ng 3. Saka ka mag-decide kung paano magre-react. Minsan, ang pinaka-mature na response, walang response agad. 4, huwag mong gawing personal ang lahat. Kapag may sumigaw ng bash o hindi nagustuhan ang ginawa mo, isipin mo, baka hindi tungkol sa akin to. Madalas, projection lang ng pinagdadaanan nila. Kung ia-absorb mo lahat, ikaw ang mapapagod. 5, bawasan ng noise. Hindi lang physical noise, pati mental. Less social media kung toxic na. Less pakikisali sa walang katapusang debate. Less comparison. Mas tahimik ang paligid. Mas tahimik ang isip. 6, i-ground mo sarili mo sa present moment. Kapag overwhelmed ka, ano ang nakikita mo ngayon? Ano ang naririnig mo? Ano ang kaya mong gawin sa susunod na 5 minuto? Hindi mo kailangang isolve ang buong buhay mo. Yung next step lang. 7, sanayin ang sarili sa daily reflection. Gabi, tanungin mo sarili mo, saan ako nawalan ng kalma? At ano ang pwede kong gawin next time? Ganito ka unti-unting tumitibay, hindi biglaan. Isang simpleng mindset na baon mo araw-araw. Hindi ko kontrol ang gulo sa paligid, pero kontrol ko kung magiging gulo rin ba ako. Sa mundong maingay, hindi mo kailangang sumabay sa ingay. Minsan, ang tunay na lakas ay ang kakayahang manatiling kalmado kahit lahat sa paligid mo ay nagkakagulo. Paano ko kukontrolin ang isip ko kapag overwhelmed na ako? Magandang tanong to, kasi dito tayo madalas natatalo. Hindi sa problema, kundi sa ingay ng isip natin. Kapag overwhelmed ka, hindi ibig sabihin mahina ka. Ibig sabihin lang, sobra na ang sabay-sabay na iniisip at nararamdaman mo. Ang goal hindi i-control lahat ng thoughts, kundi i-manage kung alin ang papakinggan mo. Hugot natin ito sa meditations at sa Stoicism, pero gagawin nating practical, pang-araw-araw. 1, alamin mo kung anong nangyayari sa'yo. Imbes na magulo ang isip ko, maging specific ka. Na-stress ako sa trabaho, nag-overthink ako sa relationship, natatakot ako sa future. Clarity reduces chaos. 2, huminto ka muna. Kapag overwhelmed ka, huwag mo nang pilitin mag-isip pa. Try mo to. Huminga ng malalim. Ulitin mo ng ilang beses. I-relax ang katawan mo. 3, ihiwalay ang facts sa kwento ng isip mo. Halimbawa, fact. Marami kang gawain. Kwento ng isip. Hindi ko na kaya. Failure ako. Yung second part, hindi yan katotohanan. Interpretation lang yan. 4, one thing at a time. Tanong, ano lang ang kaya kong gawin sa loob ng 5 to 10 minutes? 5, ibalik mo sarili mo sa present moment. Ground yourself. Ano ang nasa harap mo ngayon? 6, huwag mong paniwalaan lahat ng iniisip mo. Ikaw ang observer ng isip mo, hindi ikaw ang isip mo. 7, tanungin mo, makakatulong ba to? Kung hindi, bitawan mo. Hindi mo kailangang patulan lahat. 8, magpahinga ka rin. Minsan ang dahilan ng overwhelm ay pagod ka lang o wala kang pahinga. Hindi lahat ng problema kailangan ng deep solution. Minsan, tulog lang. Simple mantra, hindi ko kailangang ayusin ang lahat ngayon. Kailangan ko lang kumalma at magsimula sa isa. Minsan ang pinakamatapang na gawin ay huminto.
Huminga at piliin kung alin lang ang papayagan mong manatili sa isip mo. Ano ang mga bagay na hindi ko dapat pinoproblema? Solid na tanong to, kasi minsan, hindi naman talaga problema ang nagpapabigat sa atin, kundi yung mga bagay na hindi naman dapat problema in the first place. Kung huhugot tayo sa meditations at sa stoicism, malinaw ang prinsipyo. Huwag mong sayangin ang energy mo sa mga bagay na wala kang kontrol. Ito ang mga bagay na hindi mo na dapat pinoproblema. Isa, opinyon ng ibang tao tungkol sa'yo. Hindi mo kontrol kung paano kanila i-judge. Kahit anong gawin mo, may masasabi pa rin sila. Reality, kung i-adjust mo buhay mo base sa opinyon ng iba, mauubos ka. Dalawa, mga bagay na wala ka ng kontrol. Nakaraan o past mistakes, desisyon ng ibang tao, at mga nangyari na tapos na. Pwede mong pag-aralan but not overthink. Tatlo, mga what if na hindi pa nangyayari. Paano kung mag-fail ako? O paano kung hindi gumana? Most of the time, hindi naman nangyayari yung kinakatakutan mo. At kung mangyari man, doon mo na harapin. Apat, pagkontrol sa ibang tao. Hindi mo sila kayang baguhin kung ayaw nila. Hindi mo kontrol ang ugali, mood o desisyon nila. Ang kaya mo lang, kung paano ka magre-react at kung paano mo poprotektahan ang sarili mo. 5. Lahat ng gusto mong maging perfect. Perfect timing, perfect plan, perfect outcome. Spoiler. Walang ganon. Progress over perfection. 6. Comparison sa buhay ng iba. Social media highlights versus real life mo. Success ng iba versus timeline mo. Hindi mo alam ang buong kwento nila at ang buhay mo may sarili mong pacing yan. 7. Lahat ng iniisip ng isip mo, ito ang pinaka-dangerous. Hindi lahat ng thoughts mo ay totoo. Hindi lahat ng thoughts mo ay dapat paniwalaan. Minsan, ang isip mo mismo ang gumagawa ng problema. 8. Mga maliit na bagay na lilipas din. Minor inconvenience, maliit na aberya, o bad mood ng ibang tao. Tanong, importante pa ba ito after 1 week? Kung hindi, bitawan mo na ngayon pa lang. Simple filter na pwede mong gamitin araw-araw. Tanungin mo sarili mo, may kontrol ba ako dito? At makakatulong ba kung iisipin ko pa to? Kung parehas hindi, huwag mo nang gawing problema. Hindi lahat ng bagay na iniisip mo ay dapat mong dalhin. Minsan, ang tunay na peace ay nagsisimula sa pagpili kung ano ang hindi mo napapansinin. Kung maikli lang ang buhay, paano kito dapat gagamitin? Malalim to at totoo. Kapag na-realize mong maikli lang ang buhay, parang biglang nag-iiba ang priorities mo. Kung huhugot tayo sa meditations at sa mindset ng stoicism, hindi ka tinatakot ng idea na mamamatay ka rin. Sa halip ginigising ka nito para mabuhay ng mas totoo. So, paano mo nga ba dapat gamitin ang maikling buhay na to? 1. Huwag mong ipagpaliban ang mahalaga. Ilang beses mo nang sinabi, next time na lang, pag ready na ako. Pero ang tanong, darating ba talaga ang perfect time? Kung may gusto kang gawin, sabihin o simulan, galaw na. 2. I-invest mo sa mga taong mahalaga sa'yo. Sa dulo ng lahat, hindi achievements ang maaalala mo, kundi mga usapan, mga tawanan, at ang mga taong nakasama mo. Presence over presence. 3. Gawin mo ang makabuluhan, hindi lang madali. Madaling mag-scroll buong araw. Madaling umiwas sa responsibility. Pero tanungin mo sarili mo, ito bang ginagawa ko ngayon? May halaga ba? Hindi kailangang grand, kahit maliit basta may meaning. 4. Huwag mong sayangin sa overthinking at drama. Ilang oras ang nasasayang mo sa pag-aalala sa hindi pa nangyayari, pagre-replay ng past o pag-iisip ng opinyon ng iba. Kung maikli ang buhay, hindi worth it ubusin sa ganyang bagay. 5. Mamuhay ng simple pero totoo. Hindi mo kailangan ng sobrang dami para maging fulfilled. Less pretending, less comparison, more authenticity. Mas magaan ang buhay kapag hindi ka nagpapanggap. 6. Gamitin mo ang oras para maging mas mabuting tao. Hindi lang success ang sukatan ng buhay. Paano ka makitungo sa iba, paano ka magmahal, at paano ka magpatawad. Ito ang mga bagay na may tunay na impact. 7. Lumago ka kahit paunti-unti. Hindi mo kailangang maging perfect. Matuto, magkamali, at bumangon ulit. Ang mahalaga, hindi ka stagnant. Isang simpleng guide. Kung hindi ka sigurado sa gagawin mo, tanungin mo,
Kung limitado ang oras ko, pipiliin ko pa rin ba ito? Kung oo, ituloy mo. Kung hindi, baka oras na para magbago. Maikli lang ang buhay, pero sapat na yan para magmahal, matuto, at mag-iwan ng kabutihan. Hindi mo kailangang gawin ang lahat. Kailangan mo lang piliin ang mga bagay na tunay na mahalaga. Paano ko pakikitunguhan ang mga taong mahirap intindihin? Real talk, kahit gaano ka kaayos, may mga taong talagang mahirap intindihin. At minsan, sila pa yung malalapit sa'yo, katrabaho, kaibigan, o kapamilya. Kung huhugot tayo sa meditations at sa stoicism, hindi mo kailangang baguhin sila. Ang focus mo, kung paano ka kikilos ng may wisdom at respeto sa sarili mo. Ganito mo sila pwedeng pakitunguhan. 1. Tanggapin mo, hindi mo sila fully maiintindihan. Iba ang background nila, iba ang pananaw nila, iba ang pinagdadaanan nila. At okay lang yon. Hindi requirement na maintindihan mo sila para tratuhin sila ng maayos. 2. Huwag mong personalin agad. Kapag may sinabi o ginawa silang hindi maganda, isipin mo, baka may pinagdadaanan lang siya. Hindi ito excuse para sa bad behavior, pero protection mo to sa sarili mong peace. 3. Mag-pause bago mag-react. Minsan, ang instinct mo ay sumagot agad, lumaban agad, or magpaliwanag agad. Pero try mo. Pause, breathe, then choose your response. Hindi lahat ng laban kailangan mong patulan. 4. Makinig. Pero huwag mong saluhin lahat. Makinig ka para maintindihan sila. Pero hindi ibig sabihin kailangan mong i-absorb ang negativity nila. May boundary ka, may limit ka. Empathy plus boundaries equals healthy ka pa rin. 5. Mag-set ng malinaw na boundaries. Kung paulit-ulit na toxic, sabihin mo ng maayos kung ano ang okay at hindi. Lumayo kung kailangan. Hindi selfish ang mag-protect ng peace mo. 6. Focus ka sa kontrol mo, hindi sa pagbabago nila. Gusto mo silang magbago. Normal yan. Pero reality, hindi mo sila kontrolado. Ang kaya mo lang ay kung paano ka magsalita, paano ka mag-react, at paano ka lalayo kung kailangan. 7. Piliin ang katahimikan kaysa pagiging tama. Minsan gusto mo lang patunayan na ikaw ang tama. Pero tanong, mas importante ba ang pagiging tama o ang peace ko? Hindi lahat ng argumento worth it. 8. Manatiling mabuting tao pero hindi tanga. Ito ang balance. Mabait ka pero hindi ka inaabuso. Maunawain ka pero may limit. Kalma ka pero may paninindigan. Simple mindset. Hindi ko kontrol kung paano sila kumilos. Pero kontrol ko kung paano ako mananatiling maayos. Sa mundo na puno ng iba't ibang ugali, hindi mo kailangang intindihin ang lahat. Minsan, sapat na ang maging kalmado, may respeto, at marunong maglagay ng hangganan. Para mapanatili mo ang kapayapaan sa sarili mo, tandaan, ang kapayapaan ay nagsisimula sa loob. Paano ko mapapanatili ang disiplina kahit walang motivation? Ito yung totoo. Hindi ka laging magiging motivated. Kahit si Marcus Aurelius, may mga araw na ayaw bumangon, pero ginagawa pa rin niya ang dapat gawin. Doon pumapasok ang tunay na disiplina. Kung huhugot tayo sa meditations at sa stoicism, ang mindset ay ganito. Hindi ka kumikilos dahil motivated ka. Kumikilos ka dahil iyon ang tama. Ito kung paano mo siya mapapanatili kahit wala kang gana. 1. Gawing maliit ang simula. Kapag wala kang motivation, huwag mong pilitin ang malaki. Hindi mag-workout ako ng 1 oras kundi 5 minuto lang muna. Action creates momentum. Kapag nagsimula ka, susunod na yung energy. 2. Mag-commit ka sa oras, hindi sa mood. Huwag mong tanungin, gusto ko ba? Palitan mo ng, anong oras ko ito gagawin? Halimbawa, 7:00 ng umaga magsulat ka, 6:00 ng gabi mag-workout ka. Schedule over feelings. 3. Gawing routine, hindi decision. Mas napapagod ka sa kakaisip kung gagawin mo o hindi. Kaya gawin mo siyang automatic. Same time, same place, same habit. Parang pagsisipilyo, hindi mo na pinag-iisipan. 4. I-remind mo sarili mo ng why mo. Kapag nawawala ang gana, bumalik ka sa dahilan. Para kanino mo ginagawa to? Anong future ang gusto mong mabuo? Discipline is remembering what you really want. 5. Tanggalin ang distractions.
Minsan hindi ka tamad. Na-distract ka lang. Ilayo ang phone, i-off ang notifications, ayusin ang environment mo. Make it easier to focus, harder to quit. 6. Tanggapin mo na hindi ka laging ganado. Ito ang game changer. May days na okay ka, may days na wala ka sa mood. Pero ang disiplina, gagawin ko pa rin, kahit hindi perfect. 7. Mag-track ng progress, kahit maliit. Checkmarks, habit tracker, o simpleng listahan. Kapag nakikita mong may progress ka, even small, mas gusto mong ituloy. 8. Huwag mong sirain ang consistency dahil sa isang bad day. Nag-skip ka? Okay lang. Huwag mo nang dagdagan ng guilt. Bumalik ka agad kinabukasan. Consistency is built by coming back. Simple mantra na pwede mong baunin. Hindi ko kailangang maging motivated. Kailangan ko lang magsimula. Hindi ka magiging matagumpay dahil lagi kang ganado. Magiging matagumpay ka dahil kahit wala kang gana, pinipili mo pa rin gawin ang dapat gawin. Paano maging mabuti ang tao kahit wala nakakakita? Ito yung klase ng tanong na tahimik, pero sobrang lalim. Kasi dito nasusukat ang tunay na pagkatao mo, kung sino ka kapag walang audience. Kung huhugot tayo sa meditations at sa pananaw ni Marcus Aurelius, malinaw ang idea. Ang kabutihan, hindi performance, ito ay pagkatao. Paano mo siya isa sa buhay? 1. Kilalanin mo kung sino ka kapag walang nakakakita. Tanungin mo sarili mo, kung walang makakaalam, gagawin ko pa rin ba ito? Doon lalabas ang tunay mong values, not your image. 2. Gawin ang tama dahil tama, hindi dahil may reward. Madaling maging mabait kapag may kapalit, papuri, recognition, likes o views. Pero ang tunay na kabutihan, kahit walang makakapansin, ginagawa mo pa rin. 3. Alagaan mo ang konsensya mo. May maliit na boses sa loob mo na nagsasabi kung ano ang tama. Huwag mo siyang baliwalain. Huwag mo siyang patahimikin. Kasi habang pinapakinggan mo siya, lalo kang nagiging totoo sa sarili mo. 4. Maging consistent. Hindi lang kapag convenient. Madaling maging mabait kapag okay ang lahat. Pero paano kapag pagod ka? Inis ka? Walang nakatingin? Doon mo mapapatunayan ang sarili mo. 5. Tratuhin ang iba ng maayos, kahit hindi sila ganun sa'yo. Hindi dahil deserve nila, kundi dahil ganun ka bilang tao. Pero tandaan, mabait ka, pero hindi ka nagpapagamit. May respeto ka, pero may boundaries ka. 6. Iwasan ang double life. Yung mabait ka sa harap ng iba, pero iba ka kapag wala sila. Integrity equals, pareho ka sa harap at likod ng kamera. Mas tahimik ang isip kapag wala kang tinatago. 7. Piliin ang maliliit na kabutihan araw-araw. Hindi kailangang grand gestures. Maging honest, kahit maliit na bagay. Tumulong kahit walang kapalit. Magpatawad kahit mahirap. Character is built in small moments. 8. Alalahanin, hindi habang buhay ang buhay. Ito yung stoic reminder, lahat tayo lilipas. Mawawala ang image, status, at validation. Ang matitira, kung anong klaseng tao ka naging. Simple mindset na baon mo, gagawin ko ang tama kahit walang nakakakita dahil ako ang makakakita sa sarili ko. Sa mundong mahilig sa validation, ang tunay na lakas ay ang paggawa ng tama kahit walang pumapalakpak. Dahil sa dulo ng araw, hindi ang tingin ng iba ang mahalaga, kundi kung kaya mong tumingin sa sarili mo nang walang pagsisisi. O sige, ayan, maraming salamat sa pagbahagi mo sa iyong mga kalaman. Sigurado ako maraming makatulong marami ito sa amin. Hanggang sa sunod na lang ulit ng usapan natin. Thank you. Ang saya naman pakinggan yan. Masaya akong nakatulong sa pag-unpack ng aral ng meditations para sa iyo. Tama ka, ang ganda talaga ng libro at sobra siyang timeless. Huwag kang mag-alala, marami pa tayong pwedeng pag-usapan sa susunod. Ingat ka Edwin at excited na akong makipagkwentuhan ulit sa iyo. At diyan po nagtatapos ang kwentuhan namin ni Ai. Sana ay mayroon kayong napulot ng mga aral sa meditations na libro na sinulat ni Marcus Aurelius. Maraming salamat sa iyong panonood. Kita-kita ulit tayo sa sunod nating kwentuhan. Hanggang sa muli, see you on the next one. Love you all.